So, hi Wab Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, pag-uusapan natin ang nangyari. What happened? You tell me, bakit nga ba ang ibang Danjoy fans ay napaka-OA, napaka-demanding, at ang tawag niyan, mainitin ang ulo, mainipin. Mapaghanap, gano'n. Ang ibang Danjoy fans ha. Well, hindi ko rin masisisi si Sir John, ang chairman ng Velvet Box, isa sa may-ari ng Velvet Box. Kasi, syempre naman, sumusobra na rin kasi yung ibang fans. Kung ano-ano na rin kasi ang sinasabi. Kaya naman, papakinggan natin ang paliwanag ni Sir John kung bakit kailangan nyong makinig, 'di ba? I guess this is lesson learned, mapa-EDSI, mapa-Jomcar, mapa-Mekris, mapa-Danjoy. Sa mga fans na demanding, kalma lang. Para kasing, yung iba kasi feeling inaapi or feeling hindi favorite yung idol nila kapag hindi nila makita sa picture. Kalma lang. Walang favoritism dyan dahil negosyo naman ang usapan, di ba? Unang-una, naniniwala ako na naniniwala din sila kay Joy and kay Kalingap Dan. Kaya napili nilang ambassador at ambassadress ng kanilang brand, di ba? So, from that, dapat magtiwala tayo na mahal nila ang Danjoy. Mahal nila lahat. Natural naman. Okay, para mas maliwanag, hayaan nating mapakinggan ulit ang sinasabi ni Chairman. At sana sa mga ibang Danjoy fans, sa mga ibang Danjoy fans na malawak ang pag-unawa, naintindihan, or kalmado, maraming salamat kasi nanatili sa puso't isipan nila yung sinasabi lagi ni Kalingap Dan na DJ attitude. Pero yung iba talaga hindi talaga kinakaya. Kaya naman nagsalita na rin talaga si Chairman para mas maliwanagan ang lahat, para mas maintindihan at magiging na rin, kumbaga paalala, 'di ba? Paalala. So, ito yun guys. Ito ay regarding dun sa post ko gabi ng aming page ng Velvet Box. Yes. Yung post ko gabi is pasasalamat para dun sa mga nagpapatronize na aming mga fashion jewelry. Naniniwala naman ako na super thankful talaga sila sa bawat miners ng Velvet Box Jewelries. Kasi from time to time talagang lagi ko naririnig ang pagpapasalamat nila every time na sold out ang mga items, 'di ba? So, pino-provide naman nila yung quality product, pino-provide naman nila or maayos naman yung produkto nila. So, wala tayong karapatan talagang mag-rant, 'di ba? Wala tayong karapatang ngumawa. Lalo na kung sa page ng Velvet Box kasi syempre business nila 'yan, pinangalagaan talaga nila yung pangalan ng Velvet Box. So, naintindihan ko talaga si Chairman na kung sakaling may concern or gusto nyong mag-rant, gusto nyong siguro na lang, PM na lang siguro or sa mga kanya-kanyang pages na lang kayo labas na nga sama ng loob kung bakit sumama din yung loob mo, 'di ba? In the first place, wala dapat. Siguro kasi inuuna yung emosyon, hindi masyadong pinag-isipan, inuuna yung nararamdaman na negative, 'di ba? Hindi iniintindi ang caption or iniintindi ang kung ano mang nandyan. Mas inuuna kasi yung selos, 'di ba? Inuuna yung feeling pity sila, 'di ba? Kasi kinawawa si Joy, hindi favorite si Joy, walang ganon. Actually, ayaw kong gawin ang video na to, kaya lang it's quite alarming, no? Sa mga nagko-comment regarding the post. Actually, if mabasa po ninyo yung caption, it's more about updates, no? The updates regarding yung mga upcoming namin product. So, kasabay noon yung pag-post ng random pics po. Yes. Random pics, ibig sabihin, hindi ito tungkol sa mga faces ng Velvet Box, okay? So that's it. From that statement, yung sinabi ni Sir John, klarong-klaro na. Buti kung sinabi sa caption na
Kalingap Angels or Kalingap Velvet Box ambassadors and ambassadress. And then wala si Joy. 'Di ba? So I think may reason or sakto sana yung ano natin, yung iba, 'di ba? Maintindihan sana natin or maintindihan ko sana yung or maintindihan siguro sana ni Sir John ang mga comments na hindi maganda kung ang caption is Velvet Box ambassadors and ambassadress tapos wala si Joy, 'di ba? Yet kinaklaro ni Sir John na it's not about the faces of Velvet Box, 'di ba? And wala din silang intensyon na kung sino yung wala diyan ay hindi na nila favorite or kung ano mang mga negative na nararamdaman natin diyan. Ang Velvet Box po is a brand. Yeah. And as of now, meron tayong ambassadors and ambassadress, which is the Kalingap Angels and Kalingap Boys na nakakontrata sa amin ng 1 year. Discretion po namin yan kung both parties, kung magre-renew after a year. So, ibig sabihin, maaaring next year, iba na naman po yung ambassadors and ambassadress ng Velvet Box. Ilang beses po namin in-explain na ang Velvet Box po ay hindi fan page, okay, ng kahit na sinong celebrity, content creators, or vloggers. Kaya lang po, sana naman matuto din po tayong gumalang. Ano po? So maganda na rin tong sinasabi ni Sir John dito para mas maliwanag at para mas klaro na rin para sa ibang mga fans na medyo mababaw ang pakiramdam na nasasaktan agad-agad without knowing the real thing or actually without reading the caption, so on and so forth. Basta pagtingin nila wala yung idol nila ay agad-agad sasama ang loob. So itong paliwanag na to ni Sir John, actually masasabi ko na na to hanggang next year. Nakasakaling kung sino man yung mga models ngayon na Kalingap Angels, maaring sa susunod na taon ay hindi na sila kasama, ay sana wag naman umabot sa puntong ibabash, 'di ba? Ay. Pagka ginawa po ninyo ang pag-run, let's say for example, yung issue po ngayon is parang merong hindi lang po nakasama ata sa part na si Joy, no? And si Joy. Kasi nakikita ko po sa post, hindi po yan list priorities, hindi po yan na binabaliwala, hindi po, kasi lahat po kami in good terms. And totoo naman yan. Being a professional, hindi namin pwedeng i-chaperang iba sa kanila. Lahat po sila is merong terms and conditions. So kami din. Naniniwala din ako na sa Velvet Box, one big happy family na sila dyan, 'di ba? Kumbaga, sila yung magtutulungan para mas lalong lumakas yung produkto, mas maraming benta, at kasama na yan dyan ang Kalingap Angels because every live nila ay hindi man yun free. They have a commission, 'di ba? So, okay. Bilang brand owners rather. So, meron po kaming, alam nyo, may usap po kami dyan, may kontrata po yan. Oo naman yan. Okay, so ang pinapakiusap ko lang po, kasi na-damage yung page namin, most especially our brand, that is Velvet Box. Pag patuloy po ninyong gagawin yan, wala po akong magagawa, kundi utusan yung admin na sino man yung gumagawa ng commotion is i-block namin sa page. Okay? Well, bilang isang may-ari ng brand, talagang very concerned siya kung ano man ang magiging tingin ng ibang mga possible buyers, yung mga newcomers, 'di ba, na hindi alam kung anong sino diyan, Kalingap Angels, 'di ba? And magiging negative yung impression nila sa isang produkto sa brand na yon kasi pagtingin sa comment section, imbes na ang pag-uusapan is kung gaano kaganda ang produkto, nag-aaway-away. So I think dito mas concern si Sir John, 'di ba? Na wag kayong mag-away-away sa page ng Velvet Box, lalo na kung wala namang katuturan ang pinag-aawayan, 'di ba? So dapat maintindihan niyo po kasi
wala po kaming favoritism, wala kaming pinapanigan. Hindi po ibig sabihin na hindi nakasama or hindi nakasama sa random picks is hindi chapwera na or hindi na paborito or hindi binaliwala na. Okay? So wag niyo po kaming susumbatan na madami yung sales during the live ng Danjoy. Wala naman po kaming pinaagrabyadong tao. Ano po, kaya nga po nagpapasalamat kami. From time to time, papasalamat kami. And at the same time po, lahat naman po ng mga miners po namin, to all po ha, is binibigay namin, dinideliver namin. We're providing good quality fashion jewelry, good quality products. So, ang isa lang po sa mga rason kung para kami mabash or mag-grant po ang mga tao sa amin if kung nakapag-provide po kami ng substandard product. Totoo yan, di ba? Doon lang kayo magrarant or doon na kayo magagalit, mahinis kung iba yung in-order nyo or pangit yung nakuha nyo or pangit yung pinadala nila, katulad ng mag-order ka sa ibang mga online app, di ba? Pagtingin mo sa picture, napakaganda, di ba? Tapos biglang matanggap mo iba, yung iba pa loko-loko pa, minsan nilalagyan pa ng bato or bote, di ba? Kapag gano'n na ang nangyayari sa Velvet Box, yun, pwede kayong mag-rant, magwawala kayo doon sa page at tatanggapin nila yon or ayusin nila yon kung paano nangyari yon, di ba? Pero as long as wala namang ganong cases, maayos naman yung pagpapadala ng mga produkto nila, lalo na quality din yung produkto nila, what you see is what you get, ay okay dapat ang lahat. Di ba? As a Danjoy fan, talagang nakakahiya sa part na may mga ibang Danjoy fans na hindi nila naintindihan ang bagay na ito. So good thing, although nararamdaman ko yung disappointment, yung pagka inis na rin si Sir John, pero he delivered it in a good way, in a nice possible way, para mas klaro, para mas maintindihan, imbes na mas magalit siya, ay minabuti niyang mahinahon, di ba? Para mas maintindihan din natin. And for me, saludo ako kasi hindi lahat ng may-ari ganito kakalmado, di ba? Kasi sa totoo lang, may karapatan siyang magalit. Pero maayos naman yung pagsasalita niya at actually mas klaro, mas naiintindihan. Kung hindi po kami nakapag-deliver ng produkto, okay po, kasi pansinin po ninyo, produkto po ito, brand po ito. Totoo. Pagka ganun po yung nakita sa page namin, parang na lang po yung iba, di ba, na mga hindi naman po involved sa Kalingap, ano? Hindi naman po involved sa Kalingap Angels, hindi naman involved sa Kalingap Boys. Ano pong sasabihin nila? Hindi po nila yan alam, yung mga love team na yan. Okay? Sabihin nila, bakit ganyan? Ang daming mga bad comments sa Velvet Box. Pangit ba na brand yan? Pangit ba na produkto yan? Di ba po? I'm just protecting the brand as the chairman of the board of directors. Actually, sir, naintindihan kita sa part na yon kasi talaga, nakakasama din ng loob yung ibang mga nababasa ko. Kasi kanina nung napanood ko to, nagulat din ako, nabigla din ako, pero when I checked it doon sa comment sections, talagang nakakasama din talaga ng loob. 'Di ba? So, good thing na may ganitong pagpapaliwanag para lesson learned, 'di ba? Para sa susunod na pagkakataon maging kalmado na rin tayo, 'di ba? Kalma lang. Huwag masyadong demanding. Huwag kayong mag-alala, Danjoy is malakas. Hindi yan binababayaan. So, pakiusap ko lang po kasi tahimik po ang Velvet Box. Ihiwalay niyo po ito sa mga kanya-kanya po ninyong issue. Okay? So, simula po ngayon, yung pong gumagawa ng commotion sa comment section namin. And, ayun nga po, iwasan po ninyo maging balat sibuyas. Kasi hindi po ibig sabihin hindi nakasama. Pansinin po ninyo sa mga post namin, di ba from time to time, lahat po sila pinopost. Why? Kasi nga po brand ambassadors and ambassadors po sila as of today, as of this year. Okay po? So baka po by next year ay halimbawa, may isa sa kanila, ayaw na nila maging brand ambassadors or brand ambassador. So ibabash nyo po ba yung Velvet Box because of that? Di ba po?
wag naman masyadong mababaw ang ating pag-intindi sa mga bagay-bagay, di ba? Dapat malawak yung pag-iintindi natin, at kung sakaling meron kayong hindi or hindi nyo, ano bang, nadismaya kayo, GC na lang muna. Para hindi kayo mablock. Ang product po namin is hindi naman nagpo-provide ng dehadong product para sa mga kababayan natin. I just want to reiterate that Velvet Box product is good quality. Open to all, no? Lahat pwede pong gumamit, lahat pwedeng bumili. And of course, ang collaboration po namin is open to all. Lahat po ng celebrities, lahat ng content creators, lahat ng vloggers, open na open po yan. Okay po, kasi Velvet Box is a brand, it's a business. Iwalay po ito sa content, iwalay po ito sa pag-vlog, iwalay po ito sa kung ano man pong mga meron po kayo or community po ninyo. Ano po ito? Iwasan po natin magkaroon ng commotion sa page po namin. Dito sa pagpapahayag dito ni Sir John, actually, mararamdaman mo talaga yung masama yung loob niya, pero nabibilib ako sa part na ang mahinahon niyang nagpapaliwanag, 'di ba? So sana sa mga diyan, DJ attitude is the key, 'di ba? Pakiusap ko lang po. Kasi po yung pong hindi mga involved, hindi alam yung mga community, kasi we have a lot of clients. Kumbaga Velvet Box po talaga because they are buying because of the product. So, minsan marami din po natatanong, bakit gano'n, bakit ganito, anong issue, di ba? Hindi po nila yan alam. So, yung simpleng picture po, siguro na hindi nakasama. Wala pong intention yun na i-chapera or hindi paborito or hindi na siya ambassadress. Hindi po gano'n. It's just a random pics. Pwede pong halimbawa, hindi nakasama dyan si Nancy kasi or hindi nakasama si Jomar or hindi nakasama si Dan. Because ang caption po is more about the upcoming products po, di ba? Upcoming products, and pasasalamat po sa lahat. Again, sa lahat po ng miners. Hindi lang. Pasensya ka na, Sir John, in behalf of Danjoy fans. Lalo na kasi siguro after hearing this explanation na ginawa mo, I hope na mas maliwanag na rin sa kanila, mas naintindihan nila yung mga bagay-bagay, and sana mas maliwanag, 'di ba? At naintindihan nila, Tagalog naman 'yan. Pasensya na, Sir John, kasi yung iba talagang balat sibuyas, madaling matampuhin, ganon, maling akala, ganyan, 'di ba? Pero naman yan sila, madaling naman yan. For sure, after these explanations, na-realize din nila yung pagkakamali. Sa isang community, no, sa lahat po na nagbumibili ng product. So, yun lang po yung pakiusap ko. Please, okay po, hindi po ito yung page po ninyo. Pwede po kayo mag-create ng issue sa page po ninyo. Or kaya So, ayun na nga guys, 'di ba? Kung gusto nyo, kung sumama yung loob nyo doon na sa mga pages, well, ang daming mga pages diyan, doon kayo magraraan. Kasi gusto ni Sir John ay yung yung mga toxic, yung mga pangit na comments ay wala doon sa page. Kasi totoo naman, kapag may mga bagong possible buyers, tapos browsing sa comments kung anong masasabi ng ibang tao, tapos imbis na mga magagandang yung magagandang reviews ang makikita nila doon, pag-aaway-away pa ng ganito ganyan. Yes, talaga namang mas marami pa ang mga tao na walang alam about sa Danjoy, sa EDSI, sa Jomcar, 'di ba? Na ang mga buyers kasi mostly they will buy something online, nagbe-base sila sa mga magagandang reviews. Kung maganda yung reviews, okay, sige, bilhin natin to kasi sinasabi nila maganda, solid or high quality, ganon. Kasi ganon din ako, kapag bumibili ako online, ay mini-make sure ko or binabasa ko din yung mga reviews. So gusto din ni Sir John na ganon ang mababasa ng mga new, lalo na yung mga bagong nagpa-follow ng page, 'di ba? Na like for example, sa isang post nila,
sa post nila naghahanap ng anong reviews ng mga tao, yung mga unang nakabili na about the product, 'di ba? Kasi yun yung binabasihan eh. So I hope sa mga Danjoy fans diyan, ilang mga Danjoy fans mas naintindihan nyo ang pakiusap ni Sir John at hindi na sana to maulit pa, at kalmahan nyo lang dahil yung nararamdaman nyo mali. Nararamdaman nyo is mali, walang ganun na list favorite, may favoritism, kasi lahat sila favorite dahil pinili nga sila kasi naniniwala sila na ang Danjoy is kayang makabinta. And totoo naman yan. Sold out naman talaga lagi-lagi, 'di ba? So ayun, wag masyadong pasaway, okay? Wag masyadong pasaway at wag masyadong mahina ang loob, or wag masyadong insecure, or like feeling nyo na kawawa si Joy dahil hindi ganun. Walang ganyan, 'di ba? Walang masyado nyo kasing yung iba kasi masyadong sineryoso yung pagiging competitive at talagang sa tingin nila between Edsy, Jomcar, Danjoy, Mikris parang it's a competition. Well, for them hindi, because they are just giving us an entertainment, or pinapasaya lang nila yung mga viewers nila. Tayo lang as masyadong pikon, seryoso masyado, very competitive, in a way na sumubra na rin sa pagkakataong ito. So sana sa paliwanag ni Sir John ay mas naiintindihan and lesson learned na rin to, and sana hindi na mauulit. Salamat po! Bye-bye na muna!